Nagsi-stream ka. Walang followers, akala mo prophecies. Pare, ang luma naman ng style mo. Anong panahon na ngayon may nagsi-stream pa ng prophecies? Mas maganda pa siguro magtinda sa ilalim ng tulay. Kahit papaano, may mga dumadaan na matanda o nanay na pabor sa'yo. Mahigpit ang pagbabantay sa ilalim ng tulay. Sa tren ka man, hindi mo naman pwedeng itapon ako palabas. Sira ang ulo. Huminga ng maluwag si Jiang Feng. Ibinalik ang atensyon sa live stream. Host, magandang araw. Ako si Wei. Gusto kong pag-usapan ang pag-ibig. Sige, sabihin mo ang sitwasyon. Ganito ang nangyari, host. Gusto ko ng isang babae. Gusto ko siya ng 3 taon. 3 taon, talagang 3 taon. Sa kabila ng lahat, bumabangon ako tuwing alas 6:30 ng umaga. Bumibili ako ng soy milk at yutiao para sa kanya. Ibinibigay ko ito sa ibaba ng kanyang opisina. Nagtatrabaho siya hanggang alas 12 ng gabi. Naghintay ako sa ibaba hanggang alas 12. Sabi niya gusto niya yung limitadong edisyon na bag. Nag-ipon ako ng 6 na buwan na sahod para bilhin ito para sa kanya. Sa larangan ng Feng Shui, ito ay tinatawag na palasyo ng mag-asawa. Tinutukoy nito kung gaano kalalim ang relasyon ng magkapareha. Kung bagay ba silang dalawa. Tingnan mo, ang palasyo ng mag-asawa mo ay bumagsak. Ang kulay ay nagiging abo. Sa madaling salita, lahat ng inilagay mo sa relasyong ito ay isang panig lamang. Ang bahagi sa ilalim ng cheekbone ay tinatawag na palasak na espasyo. Sa mga normal na tao, ang kulay dito ay pantay. Ngunit sa iyo, ito ay may kulay asul at madilim. Isang tipikal na hitsura ng taong ginagamit at nagbibilang para sa iba. Away, ang Diyosa mo ay hindi ka talaga pinapansin. Ikaw ang nagsisilbing pantapal sa eksenang ito ngayon. Epal ka lang, alam mo ba ang tunay na pagmamahal? Isa kang tambay sa high-speed train, walang kwenta. Manghula ka pa. Wala ka bang girlfriend? Araw-araw akong naghahatid ng almusal sa kanya. 3 taon na, hindi ako tumitigil. Kahit umuulan o hangin, pupunta pa rin ako. Noong nakaraang kaarawan niya, binigyan ko siya ng bag. Yung bag ay 5,800. Alam mo ba, ang sahod ko sa isang buwan ay 6,000 lang. Tinanggap niya ang bag ko. Sinabi pa niyang salamat. Anong karapatan mong sabihin hindi siya interesado sa akin? Ikaw, sinungaling. Isara mo na ang bunganga mo. Awi, may tiket ka ba sa sinehan? Anong problema? Ilan? 3. Bumili ka ng 3 tiket para manood ng scene. Sabi niya, takot silang mahihiya kapag 3 sila sa sinehan. Tinawag niya ang kanyang pinsan para pasiglahin ang sitwasyon. Mabait ang kanyang pinsan. Noong nakaraang beses na kumain, tumulong pa siyang magbayad. Pinsan. Babala sa pinsan, babala sa pinsan, pinsan. Babala sa pinsan, babala sa pinsan, babala sa pinsan, babala sa pinsan. Away, ikot mo ang iyong kamera. Ikot ito sa likod mo. Doon sa direksyon ng ticket machine. Yung streamer. Nagkamali ka. Kilalang-kilala ko siya. Lumaki siya sa ibang bansa simula pagkabata. Ito ay isang paghalik sa pisngi sa pagitan ng mga kaibigan. Isang pandaigdigang etiketa. Normal lang na hindi niyo ito maintindihan. Sa mga bansa sa Europa at Amerika, ganito magbatian ang mga magkakaibigan. Ano ba ang halik sa labi? Ganyan siya dahil sa kanyang masigla at bukas na personalidad. Ikaw, manghuhula, isa kang sinungaling. Hindi mo talaga alam kung ano ang pag-ibig. Ano ang sinabi mo tungkol sa akin? Sa'yo, bumagsak ang palasyo ng mag-asawa. Nawala ng sigla ang aming relasyon. Tingnan mo ang mukha ko. Inalagaan ko ito ng 3 taon. Nagsuot ako ng libu-libong maskara. Kaya, ang mukha ko ay hindi dapat bumagsak. Ang mukha ko ay hindi dapat bumagsak. Haha, dapat kang magpatingin. Kapag nakita mo ako, bilangin mo ang isang grupo. Naitest ko na lahat. Para patunayan na ikaw ay isang mandaraya. Magbibigay ako sa'yo ng isang tanong. Isang simpleng tanong sa matematika. Kung hindi mo masasagot ito, paano ka pa makakagawa ng mas komplikadong teorya? Handa ka bang sumagot? Hindi ka makakasagot. Sa harap ng daan-daang libong tao, tanggapin mong ikaw ay isang manloloko. Makinig ka mabuti. Kung 1 katumbas equals 4, 2 katumbas equals 6, 3 katumbas equals 8. Ano ang halaga ng 4? Ayon sa iyong pattern, 4 katumbas equals 1-0. Napakamali ko, napakamali ko. Ano ang sinabi ko sa simula? 1 ay katumbas ng 4, 1 ay katumbas ng 4. Kaya ang 4 ay katumbas ng 1. Dahil ang pantay na simbolo ay 2 direksyon. Ito ang pinakapangunahing lohika. Ikaw, isang manghula, hindi mo pa ito alam. Talagang isang manloloko ka. Nahuli na kita, di ba? Ha ha ha. Oh, awi. Sinasabi mong 1 ay katumbas ng 4. Kaya ang 4 ay katumbas ng 1, di ba? Mahal mo ba siya katulad ng mahal ka niya? 1-0, 1-0, host, ang hina mo naman.
Sa aming live stream. Bilang ng tiket sa live stream at halaga ng hangin. Sa kasalukuyan, ang halaga ay tumaas ng milyon. Tama ka, Ginoong Jayang. 323. 3.10. Nagsimula na ang ikalawang palaro. Tulad ng dati, mag-type ng slogan sa comment section. Sabi ni Kian Kian. Tumingin sa kaligayahan. SC ng Wild King sa kanyon. Yo, Guro. Mga kapatid, nandito na sa iyong live stream. Sabi mo, tama ang iyong mga hula. Subukan ko. Sabihin mo ang sitwasyon. Ako ang pangunahing jungler ng A18. Nangunguna sa bansa. Taunang kita ng 8 milyon. Susunod na linggo, lilipad sa ibang bansa para sa World Championship. Seed team na nasa top 8. Naiintindihan mo? Guro, tulungan mo akong kalkulahin. Ilang World Championship ang makukuha ko sa aking karera? Dapat 5 ang simula, di ba? Kaibigan na may dilaw na buhok. Ang pangalan ko ay War God Kai. Unang lugar. Palasyo ng kayamanan. Ito ang nagsasabi tungkol sa direksyon ng kita at yaman ng isang tao. Sa normal na tao, ang kulay dito ay pantay at medyo mainit. Ibig sabihin tama ang daloy ng yaman. Dito ka namumula ng itim. Hindi ito basta-basta na madilim. May isang ulap ng masamang hangin na pumasok. Ang masamang hangin sa yaman ay may isang paliwanag sa Feng Shui. Kamakailan lang ay nakatanggap ka ng pera. Alam mo kung saan galing ang perang iyon. Nagbibiro ka ba? Ang taas ng sahod ko. Iba pa ang bahagi ng kita ng team. Kailangan ko bang kumuha ng pera na hindi tama ang pinagmulan? Pangalawang lugar. Yintang. Sa pagitan ng dalawang kilay. Ang bahaging ito ay nag-ugnay sa kamakailang kapalaran at sakuna ng isang tao. Ang iyong yintang ay madilim. May berdeng gilid. Sa pag-aaral ng mukha, ito ay tinatawag na opisyal na hindi magandang kapalaran. Sa simpleng salita, nasa kasong ka na. Guro, madami na akong nakitang ganyan mong taktika. Magsabi ka muna ng medyo malabo para matakot sila. Tapos saka mo ibenta. Yung sinasabi mong milagrosong bracelet, di ba? Sasabihin ko sa'yo. May legal department kami sa team namin. Kung magmamarunong ka pa rin, darating na bukas ang liham mula sa abogado. Kamag-anak na si Huang Mao ang mandirigma. Ipapaliwanag ko ng mas diretsyo. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa pagiging kampiyon. Unahin mong alamin kung ilang araw na lang ang natitira sa pagsusuot ng uniforme. Anong sabi mo? Ang maduming hangin ay pumapasok sa yaman. May kaso sa pahayag mo. Ang kombinasyong ito sa mukha ay tumutugma lamang sa isang sitwasyon. Nag-fake ka ng laban. Nagsisinungaling ka. Ikaw na nagpa-practice ng panghula sa high-speed train. Bakit mo ako sinisiraan? Bakit mo ako sinisiraan, Sgas? Sasabihin ko sa'yo. Nakuha ko na yung screenshot nitong live stream recording. Hintayin mo ang sulat ng abogado. Bukas ba? Ngayong gabi. Hintayin mo ang Diyos ng digmaan. Si Diyos ng digmaan, si Huang Mao. Kailangan ipadala ang iyong sulat ng abogado sa kulungan. Dahil mas mabilis ang mga taong naghahanap sa iyo kaysa sa abogado. Manager. Nakaimbak lahat ng kagamitan ko. Sumama kayo sa akin. Diyos ko. Sinasabi lang na hulihin. Kahit gaano kabilis ang kamay, hindi ito kasing bilis ng karma. Ayos na ito. Kasama ang pagkain at tirahan, walang dapat ipag-alala. Magsalita ka, kasama na ang pagkain at tirahan, huwag mag-alala, magsalita ka. Magsalita ka, saan mag-ehersisyo sa susunod na season, magsalita ka. Saan mag-ehersisyo sa susunod na season? Bilang ng epektibong swerte, 2 o 3. Huling round. Palitan ang slogan sa huli. Kian Kian ang sabi. Fan, ang galing. Sobrang saya ng mga tagahanga 70, sinasabi ng mga tagahanga na maganda. Sobrang saya ng mga tagahanga. 72 sinasabi ng mga tagahanga, maganda ang mga tagahanga 70. Magandang araw, Guro. Kamakailan lang, madalas akong nananaginip ng masama. Tuwing gabi ako ay nananaginip. Sobrang lamig sa panaginip. Pagkagising ko, malamig din ang kwarto. Walang silbi kahit na itakbo ang aircon sa 30 degrees. Gusto ko sanang magtanong. May problema ba ang feng shui ng bahay na ito? Bata. Hindi feng shui ang problema mo. Ano iyon? May dumi kang dala. Master, nagbibiro ka ba? Ito ba ay epekto ng script? Makinig ka, simula ngayon. Huwag lumingon. Huwag tumayo. Huwag gumawa ng anumang malalaking galaw. Yung bagay na iyon ay nasa likod mo, hindi higit sa 2 metro. May maliit na salamin ka ba sa iyong mesa? 70. May 70. Kunin mo at magkunwaring nag-aayos ng buhok. Dapat natural ang galaw. Tapos tingnan sa salamin. Yung puwang sa pintuan ng aparador sa likod mo.
Bumalik ka, mas marami pang sinasabi, Master, tulungan mo ako. Master, tulungan mo ako. May isang bagay na nandyan sa kwarto ko. Balik sa sentral na pagsasaayos ng higit pa. Nasa likod ko siya. Balik, hindi ko siya makita, tama ba? Balik sa 742.3 milyon, tama ba, hindi ko siya makita. 742.3 milyon, 742.4 milyon. Pero nararamdaman ko siya. Huwag kang gumalaw, hindi ito karaniwang masamang espiritu. Ito ay isang napakabagsik na masamang espiritu. Malapit na ang iyong buhay. Guro, tulungan mo ako. Anong gagawin ko? Kakain ba siya ng tao? Huwag magpanik, magbibigay ako ng isang paraan para sa iyo para maprotektahan ka. Ito ay epektibo laban sa masamang espiritu na ito. Pero delikado ang mga hakbang na ito. Kailangan mong sundin ng maigi. Sa distansyang parang isang kuko lang ang layo. Kahit na dumating ang Diyos, kailangan pa ring umiling. Guro, mabilis, magsalita ka na. Unang hakbang. Maghanap ng isang medyas na suot mo na at hindi nahugasan. Tama, medyas na mabaho. May 3 apoy sa itaas ng ulo ng tao. May hangin na tumatakas sa iyong mga mata. Yung bagay na yun ay malapit ng buksan ang iyong ulo at paa. Kumuha ng medyo mabigat na medyas at ilagay ito sa tuktok ng ulo. Tawagin itong pagsugpo sa dumi. Diretsong patayin ang enerhiya sa itaas. Bilisan mo, wala ng oras. Ang galing. Ngayon, hanapin ang pinakamagandang pulang lipstick. Isang piraso sa kanang pisngi. Ano bang nilalaro ng guro? Iyan ang tawag na ksuan mo tao na masamang simbolo. Pula para sa apoy, ksuan mo para sa tubig. Pagsasama ng tubig at apoy. Diretso sa iyong mukha, gagawa ng isang hadlang. Akala mo ba ay pinapahintulutan kitang magpakabastos? Kung ayaw mo nang mabuhay, umalis ka na. Huling hakbang. Ito rin ang pinakamahirap na hakbang. Tumingin sa kamera. Gamitin ang lahat ng lakas at sigaw ng 3 beses ang mana na mantra. Pagkatapos marinig iyon, agad na maaalis ang masamang espiritu. Anong mantra, guro? Ako'y isang malaking tanga. Lumayas ka, masamang espiritu. Ayos na, itago mo na ang iyong pangatlong antas na pag-arte. Yung maliit na holographic projector sa iyong aparador. Lahat ng kawad ay lumalabas sa ilalim ng base. At bumili ka pa ng basura na 10.9 pesos, kasama na ang shipping. Nabaling ang reflection. At yung special effects mo sobrang cheap. Yung pixel low, puro mosaic na lang ang dekorasyon. Haha. Tama na, haha, okay na online. Hahaha, online tayo. Ayos na, mga kaibigan. Hanggang dito na tayo ngayon. Sa huli, ipinaabot ko sa inyo ang isang mensahe, maniwala sa agham. Tanggihan ang pamahiin. Bumaba ang aktibidad ng mga selula ng brain cancer ng 5%. Nadagdagan ng 60 araw ang natitirang karaniwang buhay. Nakakuha ng gantimpalang salapi na 2 milyong piso. Nahadlangan siya. Sinasala na ng boss. Yung Jiang Feng ay nakatira sa 5GE building, 502. Hindi na siya lumabas mula nang umuwi kagabi. Bantayan mo siya. Hindi ako naniniwala na hindi siya lalabas. Basta't lumabas siya. Kahit na bumili ng gulay o magtapo ng basura. Diretso, sumakay ka na. Pumunta ka at kumatok, sabihin mo sa kanya. Limitado ang pasensya ko. Magbigay daan. Kalkulahin mo ito, Jiang Feng. Huwag mo akong lokohin. Hindi sapat ang 20 milyon, di ba? Gaano karami ang kailangan mo? Okay naman yung acting ng boss kanina, di ba? Hindi masama. Dagdagan ng 2,000. Salamat, boss. Narito na. Ginoong Jiang. Ang laki ng eksena. Ginoong Li. Huwag nang magpaligoy-ligoy pa. Masyadong mataas ang mesa mo sa tsaa. Gusto ng mga tao na pantay ang tingin. Kahapon sinabi mong sira ang feng shui ng aking gusali. Ngayon nilinis ko na ang plaza. Gusto ko lang sanang marinig ang iyong opinyon. Sobra-sobra ang pera ko. Basta't maibalik mo sa ayos ang sitwasyon na ito. Hindi ako naniniwala sa feng shui. Hindi ka matutulungan ng feng shui. Ang tinitingnan ko ay ang senyales ng pagbagsak ng gusali. Panggugulo lang yan. Ang gusali kong ito ay may pinakamagaling na guro mula sa Hong Kong na nag-ayos. Buhat ng jade sa baywang. Nakatago ang talas, nagtitipo ng enerhiya. Hindi kayang ayusin ng guro ang puso ng tao. Ang iyong financial report ay may pulang kulay. Iyan ay mga pasa.
Ipinapakita nito na may malaking pera kang natanggap kamakailan na hindi tama ang pinagmulan. May amoy ng dugo. Mayroong pahalang naguhit sa posisyon ng iyong mga anak. Sa mga prinsipyo ng arkitektura, ang posisyon ng mga anak ay tumutugma sa timog kanlurang sulok ng gusali sa haligi ng suporta. Yung haligi doon ay may bitak, tama ba? Ano nang sinasabi mo? Walang problema sa kalidad ng aking gusali. Nagawa na ang pagsusuri. Pagsusuri. Ang pundasyon ng gusaling ito ay ginamitan ng hindi kwalipikadong bakal para makabawas sa gastos at mapabilis ang trabaho. Kulangan ng 5 metro ang lalim ng pundasyon. Upang itago, pinaalis mo ang supervisor na gusto mong i-report at maingat na nagplano ng isang aksidente. Ngayon ang bitak na iyon. Hindi na ito tungkol sa kung ipapakita ko sa iyo o hindi, kundi ito ay isang issue sa pisika. Pagbaba ng pundasyon. Hindi pantay ang bigat sa balikat ng tao. May 3 araw pa. 3 araw. Kung hindi ito mapatatag, sa loob ng 3 araw, ang gusaling ito ay magkakaroon ng structural collapse. Ito ay hindi negosyo. Ginoong Lee. Ito ay libu-libong buhay. Hindi ka kakain ng pagkain ng Feng Shui, kundi pagkain sa piitan. Patayin mo ang live stream. Patayin ninyong lahat. Tapos na ang trabaho. Starshine Media. Nandito ako hindi para bumati, kundi para sabihin sa iyo ang isang kakaibang bagay. Hindi mapayapa ang Jinhai University kamakailan. May ilang estudyante sa silid-aklatan na may problema sa pag-iisip. Sa gabi, maririnig ang mga libro na nag-iisa na bumabaliktad. Wala akong kinalaman dito. Hindi ako pribadong detective. Ang pamilya Shen ang pinakamalaking sponsor ng Jinhai University. Ayokong makaapekto sa pagdiriwang ng 100 taon. Kung gusto mo, maaari kang pumunta at tingnan. Ang lugar ng Hot Spring Valley sa kanlurang suburb ay para sa iyo. Hindi ako tumatanggap ng pribadong trabaho. Alam mo ang aking mga patakaran. Bagong misyon, pumunta sa kanlurang pintuan ng Jinhai University. Tuwing umaga sa 7:00, magbigay ng academic consultation. Tanggapin ang 3 kliyente. Malaking tag-init. Maaari mo bang kalkulahin kung kailangan ko pang ipagpatuloy ang doktoradong ito? Sa halip, ang lalaking ito ay may matikas na noo. May tuwid na mga kilay. Ito ay isang standard na mukha ng talino at talento. Magaling sa pag-aaral. Mabilis mag-isip tungkol sa pera. Pero sa buong mukha niya, nananahan ng isang makapal na madilim na anino ng itim at abo, na nagsusumigaw ng pagkabulok. Nagtigil ng pag-aaral ang doktor. Totoo ba yan? Kilala ko yung tao. Si Liu Wei ng Departamento ng Pisika. Super galing. Umupo ka. Umupo ka sa harap ko. Halos kalbo na ba ang mentor mo? Malalim ang mga linya ng batas. Kapag bumiti, nakababa ang mga sulok ng bibig. Sa kaliwang pisngi, malapit sa ilong, may isang itim na nunal. Paano mo nalaman? Tumatremble ang boses ni Liu Wei. Sobrang tiyak ng mga katangian na ito. Ganito ang hitsura ng kanyang guro na si Wang Jianggong. Dahil kinuha niya ang iyong kapalaran. Ikaw ay anak ng Pino. Isinilang na may kakayahang manguna. Samantalang siya ay simbolo ng baging, na umaasa lamang sa iba. Ang baging ay kumakapit sa Pino upang sumipsip ng sustansya. At ang Pino ay matutuyot. Sa loob ng 3 taon mo, lahat ba ng mga resulta ay naging pataba niya? Yung tungkol sa quantum tunneling effect na papel mo kamakailan, ay tapos na talaga. Tama ba? Sabi niya mali ang aking pananaw. At pinapabago ang direksyon ko. Hindi naman niya sinabing palitan mo ang direksyon. Gusto lang niyang ikaw mismo ang magbigay ng hinog na prutas sa kanya. Ano ba yan, hindi ka nag-aaral ng doktor? Parang nakakulong ka lang. O parang nagtatrabaho ka para sa iba. Ang iyong kapalaran sa akademya ay nasa Hilaga. Hindi dito. Umalis ka na sa guro mong sumisipsip ng iyong dugo. Huwag kang mag-drop out. Kumilos na ang iyong bituin sa tagumpay. Huwag mo nang itago pa yung papel na yun. Ipapasa ko na ngayong gabi. Sa application ng Germany na kakaibang physics. May sagot within 3 days. Master, tulungan mo akong kalkulahin kung makakapasa ako sa grad school. Master, batang lalaki, pinapayo mong talikuran ang iyong gurong tagapagturo. Hindi ba't hindi ito matuwid? Yitse, tinatawag ko itong pagtulong sa iba na lumipat mula sa dilim patungo sa liwanag. At ikaw, Ginoo. Nakaluwag ang sintas ng sapatos mo. Mag-ingat ka, huwag kang matumba sa edad mong ito at magkaugat sa ulo. Hindi ko alam ang mga bagay-bagay. Ngunit alam ko ang pisika.
Ano ang batayan mo para sabihin iyon? Isinumite niya ang papel na ito sa isang German na journal. Sa loob ng 3 araw may magiging tugon. Dahil sapat ang kalidad ng kanyang papel. At dahil ang editor-in-chief ng journal na iyon, sa nakalipas na 2 taon ay nakatutok sa ganitong larangan. Pero hindi pa rin makahanap ng breakthrough. Kailangan niya ng isang makabuluhang artikulo para mapanatili ang kanyang posisyon sa akademya. Ito rin ay napansin mo. Hindi ito ay nakita sa mga forum ng pisika at sismis. Ang panghuhula ay feng shui. Ngunit ang pagsusumite ay digmaan ng impormasyon. Ha! Ha ha! Punong guro. Ang iyong sintas ng sapatos. Ang pagkasira ng sintas ng sapatos sa kanang paa ay maseryoso kumpara sa kaliwang paa. Ipinapakita nito na ikaw ay karaniwang gumagamit ng kanang paa upang mag-umpisa sa paglakad. Kamakailan lang ay hindi masyadong komportable ang iyong kanang tuhod, di ba? Kaya't nagbago ka ng postura sa paglakad ng hindi mo namamalayan. Sinabihan ko siyang lumihis sa kanyang guro. Dahil ang kanyang guro ay nagnanakaw. Ito ay tinatawag na stop loss. Pinapakiusapan ko kayong itali ang inyong sapatos. Dahil kayo ang haligi ng paaralang ito. Kung kayo ay mahulog, mawawalan ng sigla ang paaralan. Hindi ito superstition. Ito ay tinatawag na risk management. Magbigay daan. Nagpapanggap na may kapangyarihan. Ang galing mong mag-isip. Subukan mong hulaan kung makakapasok ako sa pangkat ng mga presidente ng samahan ng estudyante. Hindi mo masasabi ng sigurado, baka ngayong araw. Magiging sikat ka sa forum ng Universidad ng Jinhai. Simulan na natin. Kung tama ang hulaan mo, ikaw ang panalo. Kung mali, 3 beses kang sumigaw sa harap ng kamera. Ako ay isang manloloko. Si Lixue, ang kilalang tao sa departamento ng pananalapi. Mayaman sa pamilya. Isang tipikal na mayaman at maganda. Gusto kong itanong kung pwede akong pumasok sa pangkat ng mga presidente. Ministro ng panlabas na puwersa. Kahit na naka-assign na ako. Gusto ko lang marinig kung paano ka mag-imbento. Hindi makapasok. Huwag sabihin, ministro. Pati mga gawain, wala kang bahagi. Nakakatawa, noong nakaraang season, 5 milyong sponsorship sa anibersaryo ng paaralan. Isang tao lang ang nagdala ng kalahati, ang senior. Ganitong resulta. Sino pa ang maibibigay sa ministro ng mga banyagang tulong kundi siya? Kundi ang buong student council. Sino ang hindi nakakaalam kung gaano kapursigido ang nakatatandang estudyante? Ikaw, isang nagtitinda, anong alam mo? Talaga namang magaling siya. Pero hindi siya kaaya-aya. Mataas ang mga cheekbone at walang laman. Ito ay tinatawag na nag-iisa sa hangin. Masyadong mapanlait, mahirap makuha ang simpatya ng iba. At ang mga linya sa sulok ng kanyang mga mata. Lahat ng ito ay mga bulok na bulaklak ng peach. Nakakapagod ba na sabay-sabay na may 3 lalaki? Yung nasa physics, tumutulong sa'yo sa thesis mo sa magsismo. Yung nasa SE, siya ang bumibili ng pagkain. Yung nasa computer science, siya ang pinakamasama ang kalagayan. Naghirap siya ng 3 magdamag para sa SE mo sa eleksyon. Ito ay tinatawag na pagkukulang sa pribadong moralidad. Ang kailangan ng student council ay isang tagapagsalita ng imahe. Hindi isang master ng pamamahala ng oras. Ang iyong katunggali ay inayos na ang mga bagay na ito sa dokumento at ipinadala ito sa guro. Saan nanggaling ang ebidensya? Ang kuya ay ang pinakamahusay. Paano ako mabubuhay nang wala ka? Ha 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 ha. Yung mga tao sa computer science, alam nila ang teknolohiya. Nakabackup ang lahat ng recording. Sabi nila para sa seguridad. Kaya huwag nang asahang makapasok sa board. Mag-isip ka na lang kung paano gumawa ng pagsusuri. Master. Tulungan mo akong alamin kung nasaan ang girlfriend ko. Anong departamento ang nagpiperform ng skit? Hindi ako nagbibiro. Si Suyu ay nag-aaral mag-isa sa library kagabi. Nang 11:00 ng gabi, nagpadala siya sa akin ng message. Sabi niya may narinig siyang kakaibang tunog sa likod ng bookshelf. Parang kuko na kumakaskas sa pader. Tapos nagpadala siya ng sticker na maisalitang tulong. Pagkatapos niyon, nawala siya sa contact. Hindi na sinasagot ang tawag. Hindi nag-reply sa WeChat. Naghahanap ako buong gabi. Siguradong kinuha na siya ng multo sa library. Ang lalaki, sobrang nag-aalala, namumula ang mga mata. Halos naputol na ang boses. Pero ang reaksyon ng mga tao sa paligid ay para lang manood. Nag-away ba kayo kamakailan? Wala, maganda ang relasyon namin. Kahapon, naghintay pa ako ng kalahating oras sa pila. Bumili ako sa kanya ng strawberry na gardenia. May mga inirereklamo ba siya sa iyo kamakailan? Reklamo? Oh. Sabi niya, palaging may tao sa library na nag-aangkin ng upuan. At tungkol sa pagsusulit sa pagpasok sa graduate school. Ang lakas ng tunog ng pagbukas ng libro. Ah nga. Sabi niya, laging may isang lalaking may salamin na pervert na nanonood sa kanya. Halos mapagod na siya. Hindi dinukot ng multo ang girlfriend mo. Saan siya ngayon? Nagsusulat siya ng pagsusuri sa opisina ng mga guro.
Napatingin na walang imik ang basketballista. Lahat ng mga estudyante sa paligid ay naguguluhan. Sumulat ng pagsusuri. Kahapon, inis na inis siya sa malalakas na tunog ng libro ng katabing nag-aaral. Nagsabi siya ng ilang beses pero hindi siya pinansin. Sa galit niya, yung mga binili niyang mga prutas na pinila niya ng kalahating oras, ay natapon sa libro ng tao. At pati sa laptop. Ang lalaki sa basketball ay parang na-stone sa kanyang lugar. Ang kulay ng dugo sa kanyang mukha ay nawala ng tuluyan. Ang kanyang ipinagmamalaking kasintahan ay sa isang lugar na hindi niya alam ay ganito pala ang itsura. Bata, ang pag-ibig na ito ay mas mahirap intindihin kaysa sa calculus. Mag-ingat ka na lang. Si Jiang Feng ay sumikat sa Jin High University sa isang laban. Nagsimula ang mga estudyante na ipakalat ang panawagan sa pagdarasal kay General na hindi mabibigo sa mga asignatura. Huwag bumagsak sa mga asignatura. Bagong misyon ay inilabas sa sentro ng lungsod sa mataas na antas na klinika ng alagang hayop. Ang mga bagong uri ng komplikadong sakit ng alagang hayop. At lutasin ang mga problema. Ikaw ba ang bagong doktor? Eksperto sa sikolohiya ng hayop. Si Bella ko ay madalas na umiingay sa gitna ng gabi. Nasira pa ang ilang Hermes na bag ko. Sinuri ng doktor sa ospital ng ilang beses. Sabi nila wala siyang sakit. Maganda ang lahat ng resulta. Kung talagang may kakayahan ka, ipakita mo sa akin kung ano talaga ang iniisip niya. Ginoo. Hindi siya hindi nasisiyahan sa bag mo. Sinasabi nitong masyado kang maingay. Maingay? Saan ako naging maingay? Palagi akong nagsasalita ng mahinahon. Para sa iyo, mahinahon iyon. Para dito, ingay iyon. Mas sensitibo ang pandinig ng mga aso kaysa sa tao. Ang tunog ng iyong mga takong habang naglalakad. Patuloy lang ang pagtutuktok nito. Tuwing hapon, naglalaro kayo ng mahjong at naghugas ng baraha. Malakas ang ingay ng paghampas ng baraha. At tuwing 9:00 ng gabi, nagdaraos kayo ng party sa bahay. Malakas ang bass, at maingay na mga tao ay makakasira sa kanyang pandinig. Sabi mo yun. Naghanda ako ng komportableng pugad para dito. Bakit hindi na lang ito matulog sa sarili nito? Ngunit hindi ito makatulog. Nasa tabi lang ng sala ang kanyang pugad. Kapag nagmamahjong ka, naamoy nito ang usok. Sa mga party, laging may mga bisitang lasing na humahawak at naglalaro dito. Hindi ito iyong anak. Ito ay iyong social prop. Bakit ito naman ang kumagat sa aking bag? Hindi naman siguro sobrang maingay ang bag ko. Hindi naman dahil sa galit sayo ang pagnguya nito sa bag mo. Kundi dahil may amoy ng ibang aso sa bag mo. Lalo na ang paborito nitong asong kulay brown na bag. Dinala mo ang bag na iyon kahapon ng hapon. Pumunta ka sa bahay ni Gian Son para mag-afternoon tea. May alaga siyang puting samoyed sa bahay. Mas malakas ang pagkainggit ng aso kaysa sa iniisip mo. Akala nito na ang kanyang teritoryo ay nalabag. May amoy ng ibang aso sa kanyang amo. Ito ay isang pagtataksil. Wala siyang kakayahang atakihin ang samoyed na iyon. Kaya't ang galit niya ay inilabas sa ebidensyang may amoy ng kaaway. Paulit-ulit niyang sinasabi sa iyo sa pamamagitan ng pagkagat sa bag. Dapat ako lamang ang isang cute na ito. Yung kapal ay hindi bababa sa 1-0-0-0. Salamat. Guro. Guro. Yung pusa ko ay sinaniban. Maaari mo bang tingnan? Buksan mo. Guro, tingnan mo. Hindi ito dahil sa masamang espiritu. Ito ay dahil sa pagkalason. Pero ang pusa ko ay laging nakasara sa bahay. Walang pinuntahan. Baka pinakain ng tsokolete o sibuyas. Pusa lang at tubig ang pinakain. Ang pinagmulan ng lason ay nasa bahay mo. Extracto de Narciso de Piedra. Ang linis ng bahay niyo Nililinis ko araw-araw. Maliban sa pagkain at tubig ng pusa. Wala nang iba pa. Wala na, talagang wala na. Sa tingin mo baka makailan ay hindi maganda ang hangin sa bahay. Gusto mong linisin ito. Nga, maliit ang bintana ng bahay ko. Medyo masikip kaya bumili ka ng bagong halaman. Isang berdeng halaman. Mahahabang dahon. Ngayon ay namumulaklak ng puting mga bulaklak. Nilagay mo ito sa balkonahe. Ito nga ang daffodil. Sabi ng boss, madali lang itong alagaan. Maaari pa rin itong maglinis ng hangin. Pero baka may problema ang bulaklak na iyon. Baka may naglagay ng sumpa dito. Walang problema sa bulaklak. Ang problema ay ang iyong kamangmangan. Linaan ng pusa mo ang mga dahon ng bulaklak na iyon. O uminom ng tubig mula sa ilalim ng paso. Lahat ng bahagi ng bulaklak ay nakakalason. Nakakalason sa pusa. Ang pangunahing sintomas ay pagsusuka at panghihimatay. Sa huli, pagkaparalisa ng nerbiyos. Tumigil ang tibok ng puso. Dapat may mga piraso ng halaman sa kanyang pagsusuka. Pero hindi mo ito nakita. Totally na naguluhan ang delivery guy. Nalubog siya sa pagsisisi at takot. Ang tagapangalaga ng token, dalhin mo siya pabalik sa ospital.
Sabihin mo sa doktor na nalason siya sa narsiso. Ang tagapangalaga ng token, pabilisin nila ang pagsusuka. Ang tagapangalaga ng sirkong, linisin ang tiyan at gamutin ang lason. Kung lalampas pa ng 1-0 minuto, kahit ang Diyos ay hindi na siya maililigtas. Magmadali na. Salamat po, guro. Ang eksperto na ito. Mukhang profesional ang iyong diagnosis kanina. Hindi ko lang alam kung anong paaralan ang iyong pinanggalingan. May lisensya ka bang nasyonal na kinikilala bilang veterinaryo? Ang stress response ng mga pusa ay napakahirap intindihin. Maraming dahilan ang pagsusuka at pagtatay. Bago magsagawa ng biochemical test, huwag agad husgahan na ito ay poisoning mula sa isang uri ng halaman. Ito ay isang napaka-hindi responsable na kilos. Kung sakaling hindi ito pagkalason sa daffodil, kundi ibang acute na sakit. Kaya mo bang akuin ang responsibilidad na ito? Ano ang ginawa mo sa pusa kanina? Anong gamot ang ibinigay mo? Inirerekomenda kong magpa-full body check-up ito. Complete blood count at biochemical tests. Chay, hindi siya makabayad ng bayarin. Kailangan ko munang magbigay ng gamot para sa tiyan. Para makabalik siya sa normal na kondisyon. Kaya ang responsibilidad mo ay hayaan ang isang hayop na malapit ng mamatay sa lason na kumain ng mga probiotics na walang silbi laban sa neurotoxin. Ito ay ayon sa tamang proseso. Walang pagsusuri, walang diagnosis. Ito ang pinakapangunahing prinsipyo. Ang prinsipyo mo ay makakapinsala sa pusa na iyon. Napakahusay ng guro. Talagang kahanga-hanga ka. Sinabi ko sa doktor na ito ay pagkalason sa daffodil. Pinakawalan nila ang pusa. Talagang may mga piraso ng bulaklak sa nilabas nito. Lumabas na rin ang resulta ng pagsusuri. Ito nga ang pagkalason sa streptomycin na sinabi mo. Na-inject na ang pusa ng antidote. Nakaligtas na ito. Hindi mo ba sinabi na hindi responsable ang master? Alam na ng master ang problema sa isang sulyap water. Mas tumpak pa ang mata ng master kaysa sa iyong kagamitan water. Diyos ko! Tumingin muna ang master sa akin. May mga alituntunin ako dito. Isang huling-hula na lang ang natitira ngayon. Guro, naglalabas ako ng 2,000. Ikaw na iyon. Hindi mo na kailangang lumapit, ako na ang lalapit. Guro, bakit mo ako tinitingnan? Maganda ang ibon ko. Kaya nitong kumain at matulog. Mas healthy pa kaysa sakin. Walang sakit ang katawan niya. Yung ibon niyo lang sa bahay. Kamakailan, medyo mas madaldal ka na. Mahal, buksan mo na ang pinto. Ang password ay 8,888. Magde-date tayo. Huwag mong ipaalam sa asawa. Ay, ang sama mo naman. Si kuya na nakabaldado ay dinala ang sarili niyang loro para makisaya. Hindi ko akalain na pagbukas ng bibig ng ibon. Diretso nitong ibinulgar ang sikreto ni kuya. Sinasabi lang nito ang mga narinig. Natutunan lang ito sa telebisyon. Mahal, buksan mo na. Seryoso ito sa kanyang larangan. Kuya, medyo kakaiba ang sinyo. Kasalukuyan akong nakikipag-away sa asawa ko. Akala niya may iba akong kasama sa labas. Malapit nang maghiwalay sila. Maestro, tulungan mo akong linawin ito. Si Jiang Feng ay nakatitig sa tawa. Huminga siya ng malalim. Nagpa siyang tulungan siya. Sinabi niya sa nakatatandang kapatid na ang mga bagong salitang natutunan niya kamakailan ay mula sa isang plush toy sa kanyang sasakyan. Wala akong ganyang bagay sa sasakyan ko. Isang malaking lalaki ako, hindi ko ilalagay yan. Ang password ay 48. Muling sumigaw ang loro ng password na 48. Nanginig ang katawan ng nakbaldadong kapatid. Agad na nawala ang dugo sa mukha. Nasa ilalim ng upuan ng pasahero. May nakatagong spare phone ba? Ang password ay 48. Tuwing ikaw ay tahimik na tumatawag sa sasakyan. Narinig lahat ng loro. Ngayon, natutunan na nito ang lahat ng mga kalokohan mo. Hindi lang ito nag-ulit, kundi naririnig din ng asawa mo sa bahay. Ito ay orihinal na tunog na nabasag. Muling ipinakita sa lugar. Ang buong lugar ay tahimik na tahimik. Lahat ng tao ay nakatingin sa ulo ng kapatid na walang buhok. Puno ng pagkabigla at awa ang kanilang mga mata. Ano ba ito? Hindi ito panghula. Ito ay pampublikong parusa na may surround sound. Huwag ipaalam sa asawa kapag may date. Hoy, mahal. Natapos na ang misyon ng Dingsan. Bumaba ang aktibidad ng selula ng brain cancer. Tumaas ang buhay. Nakuha ang bagong kakayahan. Tainga ng espiritu. Tungkol sa naguguluhang kalbo. Baka magmakaawa siya sa bahay gamit ang board ng labada. Kaya't wala nang iba kundi ang magdasal para sa kanya. Ginoong Jiang Feng. Tama ba? May kailangan ka sa akin. Pumasok ka at sabihin mo. Nakuha namin ang ulat sa pamamagitan ng espesyal na channel. Ang tumor sa iyong utak ay hindi lamang hindi lumalala, kundi nagpakita pa ng mga palatandaan ng calcification.
Ang aktibidad ng mga selulang cancer ay patuloy na bumababa. Ngayon ay nandito ako para sa iyo. Hindi kita pinipilit na gumawa ng anuman, kundi kumakatawan sa bansa, opisyal kitang inaanyayahan na tumulong sa amin sa isang espesyal na pag-aaral. Anong pag-aaral? Tungkol sa ilang bagay na hindi namin naunawaan. Isang linggo na ang nakalipas. Isang lugar ng arkeolohiya. Nakatagpo ng isang grupo ng mga bamboo slips mula sa panahon ng Prekin. Lahat ng direktang nakahawak sa mga bamboo slips na iyon. Sa loob ng isang linggo ay unti-unting nagkaroon ng mga abnormalidad sa isip. Nagsimula silang magsalita ng mga bagay na walang sinuman ang nakakaintindi. Hinahanap niyo ako. Ano ang gusto niyong ipagawa sa akin? Upang is-decode ang mga bamboo slips na iyon. Hindi, gusto lang naming hilingin sa iyo na tingnan ang mga bamboo slips mula sa iyong pananaw. Pumunta ka sa lugar at tingnan ang mga iyon. Mayroon tayong pinakamagagaling na medikal na koponan sa bansa. At mga laboratoryong biolohikal na hindi bukas sa publiko. Marahil, maari silang magbigay sa iyo ng tunay na solusyon sa pagpapagaling. Ginoong Jayang, hindi kami nagmamadali. Ang imbitasyon ay may bisa ng walang hanggan. Maaari mong pag-isipan ng mabuti. Ang ibinibigay ng sistema ay pansamantalang buhay. Sa bawat misyon, ay ilang araw lang ang naipapahaba ang dulo. At ang ipinangako ng bansa, ay ang pagkakataong tuluyang maalis ang bomba. Kahit na magkamali, walang masama, parang nagbakasyon lang sa pondo ng gobyerno. Ipapakilala sa iyo ng Professor Son. Ito si Ginoong Jiang Feng na nabanggit ko sa inyo. Siya ang espesyal na tagapayo na inimbitahan namin sa pagkakataong ito. Espesyal na tagapayo. Kailangan namin dito ay isang eksperto sa mga sinaunang karakter na makakaunawa sa mga ganitong guhit. At isang nangungunang psychologist na makakapag-ayos ng mental pollution. Hindi lang mukhang maliit na tao. Hindi namin alam kung saan nila nakuha ang mga mandarambong na ito. Ito ba yung isa sa 3 pasyenteng sinasabi ninyo? Ginoong Jiang. Nandoon yung mga sinaunang kasangkapang binhi sa loob. Lugar ng bagong misyon, Northwest 73 Research Base. Silid ng mga sample na nakasil. Pamamaraan, spirit communication. Layunin, tanggapin ang 3 biktima. Tama ang taya. Magsisimula na ako. May konsultasyon na. Nasa silid ng mga sample ang mahiwagang bamboo scroll. Sa labas, may grupo ng mga eksperto na nakatingin kay Jiang Feng sa likod ng one-way glass. May mga nagtataka. May mga hindi naniniwala. Ngunit walang pagbabago sa loob ni Jiang Feng. Parang sobrang palakasan naman ng sitwasyon na ito. Simulan na. Nagpapanggap na may kapangyarihan. Gusto kong makita kung ano ang kaya niyang ipakita. Tingnan niyo ang kanyang mga kamay. Biglang nagbago ang atmosfera sa silid ng obserbasyon. Ang hindi maipaliwanag na pagkakaisa. Nagbigay pansin ang lahat. Nawala ang paghamak sa mukha ni Professor Son. Hindi niya mahanap ang mga salitang pangtanggol. Modelo ng polusyon. Pinalalaki ng kolektibong walang malay. Nakadecode ng mga abnormal na frequency. Pumasok ang tubig sa kanyang bibig at ilong. Sumasakit ang kanyang baga. Tingnan ang kanyang record. Nang siya ay 7 taong gulang. Nabalutan ba siya sa ilog sa bahay namin? Halos mamatay siya. Nang matapos sabihin ang salita, tahimik ang silid obserbasyon. Hindi ito pwedeng mangyari. Agad na susuriin. Gagamitin ang lahat ng resources. Makipag-ugnayan sa lokal na departamento. Suriin ang mga record ng tahanan. Bumisita sa pamilya. Sa loob ng 3 minuto, 3 minuto. Kailangan ko ng tiyak na resulta. 213, 49, 20. Nakumpirma ni Ginoong Jiang. Si Zhang Yuan ay mula sa bayan ng Zhangzhang sa lungsod ng Soko, probinsya. 21 taon na ang nakalipas, 7 taong gulang. Na naipit sa lumang daluyan ng Huaihe sa dulo ng nayon. Nawala ng malay ng mahigit 5 minuto. Nailigtas ng mga kababayan. Matapos ang 3 oras ng rescue, nakaligtas sa panganib. Hindi ito possible. Sige na, wag nang mag-aksaya ng oras. Susunod. Bitawan mo ako, sunugin mo. Sunugin mo lahat. May apoy. Ikaw, mayroon ka rin ito. Sunugin ka. Professor Son. Ngayon, humanap ka ng isang kwentong pambata. Nakuha. Dapat mabilis ang takbo. Nasa kabundukan pa rin ang baka nagkakain ng damo. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Inay, inay. Inay. Patay na ang apoy.
Nakasigurado ka na ligtas ka. Kaya hindi sila baliw. Hinila lang sila papunta sa isang AC device ng pilitan. Walang araw, walang gabi. Paulit-ulit. Binabalikan nila ang pinakatakot nilang pelikula sa buhay. Naintindihan ko na. Ito ay isang uri ng pilit na pagpapahiwatig batay sa memorya. Ang alon ng impormasyon nito, maaring direktang makaapekto sa utak. Sa pagsasanib ng kasarian at hippocampus. Dumating ang ikatlong pasyente sa silid ng imbakan. Ganap na naiiba ang taong ito sa dalawang nauna. Hindi siya maingay o magulo. Tahimik lang siyang nakaupo. May ngiti na umaabot hanggang sa kanyang mga tainga. Parang sirang makina. Ginoo Liu. Noong tag-init 30 taon na ang nakalipas. Nawala mo na ba ang isang anak na babae na 5 taong gulang pa lang? Ah! Nana! Yung matalinong matandang propesor na mahinahon ay sa wakas na paiyak. Matagal nang pinipigilan ang sakit na 30 taon na. Sa sandaling ito, tuluyan ng sumabog. Unti-unting lumalaki ang kanyang pinakamalalim na pagsisisi. 30 taon na ang nakalipas, siya ay isa sa mga nangungunang kabataang iskolar sa bansa. Nahadlangan ng mga proyekto sa ibang bansa. Hindi makaalis. Ang nag-iisa niyang anak na babae ay biglang nagka-acute encephalitis. Dinala sa ospital para sa agarang lunas. Naghintay siya ng pinakamabilis na huling oras ng paggamot. Buhay na puno ng pagsisisi. Ang tanging pampalubag loob ko ay paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Gusto ng anak kong makita siyang nakangiti. Kung noon sana hindi siya umiyak sa ospital. Kundi nakangiti sana siya. Baka masaya rin ang anak ko kapag nakita niya. Baka magising siya. Yung bambuo slip ay nakakita sa sakit niyang pag-ugali. At twist ito sa isang walang katapusang siklo ng utos ng computer. Kaya, hindi siya tumatawa. Gumagawa siya ng tahimik na paghingi ng tawad. Para sa kanyang anak na babae na hindi na maibabalik. Na walang katapusang paghingi ng tawad. Dalhin siya para magpahinga. Maghanap ng psychologist na makakasama niya. Walang kailangang sabihin. Hayaan siyang umiyak. Maging okay lang na umiyak siya. Nakatukoy ng host. Masyadong madali sa oras na ito. Nakakita ng bagong misyon. Nabuo ang bagong misyon sa Destiny Roll Film City. Nabuo at inilabas ang bagong misyon. Lokasyon ng Jinghai Film and Television City. Buto at balat. Larangan ng katanyagan at yaman. Layunin ay tapusin ang interpretasyon ng kapalaran ng 3 tauhan. Huwag na kayong mag-cellphone. Hey, pare, bagong salta ka. Haha, sa panahon ngayon pati mga manloloko nagiging mas competitive. Natuto na silang mag-target ng tama. Kung hindi ka naniniwala, umalis ka na. Guro, talagang magaling ka sa pagtingin at pagpili ng mga tauhan. Gaano katagal ka nang nag-aartista? 3 taon na. Mga katulong ang mga ginagampanan ko. Paano mo nalaman? Sa mukha mo, anong iba pang papel ang maaari mong gampanan kundi katulong? Ngunit sabi nila, ang mukha ko ang pinakaangkop sa kasalukuyang pamantayan ng kagandahan. Maganda sa kamera. Gusto ko lang sanang itanong. Mayroon ba akong kapalaran bilang pangunahing tauhan sa buhay na ito? Hindi ka naman walang kapalaran bilang pangunahing tauhan. Ikaw mismo ang nagbago ng iyong mukha bilang pangunahing tauhan. At ginawa itong mukha ng katulong. Hahaha. Sinasabi mong wala akong ginawa. Wala naman akong ginawang operasyon. Pero hindi mo naman pinabayaan ang hyaluronic acid, di ba? Nawala na ang mga anggulo mo. Dati, may buto ka rito na kayang suportahan ang iyong aura. Kaya mong gampanan ang papel ng isang general o isang emperador. Ngayon, isang iniksyon lang, nawala na lahat. Maliban sa sumunod sa dalaga at magsabi na hindi maganda ang dalaga. Ano pa ang kaya mong gawin? Ano sa tingin mo? Maliit na bata. Gusto mo pang maging pangunahing tauhan. Hindi mo ba tiningnan ang sarili mo? Karapat-dapat ka ba? Ano ang dapat kong gawin? Pumunta sa ospital. Iwasin mo ang lahat ng bagay na hindi sa iyong mukha. Pagkatapos, pumunta ka sa grupo ng Aaron Blood Changling sa C-Zone. Naghahanap sila ng isang kabayo para sa babaeng general. Mataas ang panganib. Walang gustong pumunta. Iyan ang iyong pagkakataon. Hawakan mo ito. Sa loob ng 1 taon, makakakuha ka ng papel na para sa iyo. Kung hindi kita mahuli sa buhay na ito, parang nakatali na ako sa katulong. Saan galing ang mga manloloko na ito at nandito para manguto? Hindi ba alam na dito ang lugar ng pag-arte? Umalis ka na dito. Kung hindi, tatawag ako ng gwardiya. Tumingin ng kapalaran, pumili ng tauhan at baguhin ang kapalaran. Bakit hindi mo sabihin na kaya mong tukuyin kung sino ang pangunahing tauhan? Marami na akong nakitang mga ganitong manguto. Linlangin ang mga batang babae na sobrang gustong sumikat. Eto. Kung may lakas ka, subukan mong hulaan. Tingnan natin kung ano ang kaya mong linlangin sa akin. Director. Madilim ang iyong kapalaran. Magulo ang iyong mga kilay. Namumula ang iyong mga labi. Ito ang tipikal na palatandaan ng kabiguan sa pera. Tumingin ka pa sa akin na parang maganda ang itsura mo. Sasabihin ko sa'yo today.
Yung eksena ng pagsabog na gagawin mo ngayon. Medyo mali ang pagkakalagay ng bomba. Ilipat mo sa kaliwa ng 3 metro. Kung hindi, hindi lang pera ang mapapahamak mo ngayon. Pati na ang kamay mong may walkie-talkie. Mukhang sawa ka na sa buhay. Hindi maganda, may nangyaring masama sa assistant director. Anong ingay ito? Parang bumagsak na ang langit. Yung mga bomba sa huli nating pagsusuri. Nakita nating mali ang pagkakalagay. Sobrang lapit sa pwesto ng pangunahing tauhan. Kailangan agad itong ilipat ng 3 metro sa kaliwa. Ito ay tunay na Diyos. Sa Film City, ang ginawa ni Jiang Feng kanina ay talagang nagpatigil sa lahat. Kahit ang mga mataas na tao ay makikitungo. Sino ang may lakas ng loob na manginis kay Yama? Lumapit ka dito. Ang huling-hula ngayon ay para sa iyo. Ginoong Jiang, nawala ang buhay ko. Yung batang iyon ay may magandang mukha. Tiyak na makakabawi sa pagkain ng grupo. At ikaw ay may mukha na puno ng kwento, tiyak na makakabawi sa pagkain ng grupo. Ang mukha niya ay parang iginuhit, tiyak na makakabawi sa pagkain ng grupo. Ang iyong mukha ay nabuhay. Ang iyong hitsura ay nagbabago ng kapalaran, hindi ka pwedeng magreklamo sa grupo tungkol sa pagkain. Ang iyong buto ay parang nakatagong dragon sa kailaliman. Hindi ka pwedeng magreklamo sa grupo tungkol sa pagkain. Ang iyong hitsura ay nagbabago ng kapalaran, hindi ka pwedeng magreklamo sa grupo tungkol sa pagkain. Ang iyong buto ay parang nakatagong dragon sa kailaliman. Hindi ka pwedeng magreklamo sa grupo tungkol sa pagkain. Ang iyong hitsura ay nagbabago ng kapalaran, matatag at hindi sumusuko. Hindi ka namatay. Ikaw ay nagbigay ng iyong tunay na kapalaran bilang dragon. Nabuhay ka bilang anino ng iba. Para bayaran ang utang ng iyong amang adik sa sugal. May utang ka sa kontrata ng pagbebenta ng katawan. Handa kang manatili sa anino bilang kanyang kapalit. Tinitiis ang sakit na hindi niya kayang tiisin. Nakuha niya ang Best Actor. Nakuha mo ang 30,000 pisong red envelope. Dito nagsimula ang iyong pagdurusa. Ang grupong iyon ay tinatawag na DOST. Maikling pelikula tungkol sa sining. Kahit ang baon niya halos hindi na niya kayang ibigay. Nandyan ang iyong longmen. Kailangan nila ng isang aktor na tunay na may kaluluwa. Magbihis ka gamit ang pangalan mong Yehaw. Hindi bilang kapalit ni Tanggifi. Naghahanda ng umalis si Jiang Feng sa film base. Muling lumapit si Lao huli sa kanya, si Qianli. Sino niya gustong gawing? Tagapayo sa pagsusuri ng pangkong plano. Pakiusap. Tapos na ang oras ng aking trabaho. Si Jiang, ang tagapayo, ay diretso magsalita. Kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sa Huic Institute, naghahanda sila ng isang proyekto na may kodigong pangkong, puno ng mga talento. Plano. Kaugnay ng mga pangunahing hakbang para sa hinaharap ng bansa sa susunod na dekada. Ngunit ang mga aplikante ay halo-halo. Pagsisinungaling sa mga credential. Pinalaking mga resulta. Kaya nais naming opisyal na kunin ka. Bilang espesyal na tagapayo sa pagsusuri ng panguplan. ICSAT, bagong tungkulin. Lugar ng pagpapahayag, kolehiyo ng siyensya at teknolohiya, bahagi ng Jinhai, kwarto ng pagpupulong numero 3. Oras, araw-araw mula 1:00 hanggang 12:00. Paraan, huwag kiguan yun. Layunin, magbigay ng pagsusuri sa potensyal para sa 3 kandidato. At matagumpay na maisakatuparan. Konsultant na Jiang. Ito si Fang Zhengxu. Siya ang pangunahing siyentipiko ng aming plano. Professor Fang. Ito ang sinabi ko sa iyo, si Consultant Jiang Feng. Ano ang ibig sabihin nito, Ginoong Jiang? May mga upuan kami dito. Hindi ako sanay umupo. Mas komportable pa rin ang gamit ko. Magandang kapalaran. Pangunahing pagsasaka ng kahirapan. Ang talinong ito ay hindi sa kanya. Ang galit mo, may dala itong luma at hindi pagtanggap. Matapos mamatay ng hindi inaasahan ang iyong guro 3 taon na ang nakalipas. Doon lamang nagsimulang umusbong ang iyong mga resulta sa pananaliksik. Tama ba? Bola-bola ka. Anong ibig sabihin yan? Binibintang mo na sinadya ni Ilse. Lin ang plagyarismo sa kanyang mga akademikong gawa. Personal na paninira ito. Sabi ni Ginoo Jiang, responsable ang magsalita. Inirerekomenda ko sa inyo na mag-imbestiga sa lahat ng hindi pa nailalathalang research manuscript ng kanyang guro. Lalo na sa lahat ng record na may kaugnayan sa kanyang aksidente sa laboratorio. Simula ng antas isa na background check. Target si Professor Lin Chenyu, ang kanyang guro.
Professor Lizengu. Nakrack ang encrypted hard drive ni Professor Lizengu. Nandoon ang mga hindi pa nailalathalang manuskripto at data ng kalkulasyon. Malaki ang pagkakatulad nito sa mga papel na inilathala ni Lin Tianyu sa halos 3 taon. Mas mahalaga pa rito, 3 taon na ang nakalipas. Ang tanging saksi sa aksidente sa laboratorio ay si Lin Tianyu. Ang mga bagay sa papel ay maaaring gayahin. Ang mga formula ay maaaring kopyahin. Ngunit ang espiritu ng tao ay hindi maipapahayag. May itinatagong lihim siya. Ang espiritu ay pawang ilusyon. Hiniram lang. Susunod na. Huwag mag-aksaya ng oras. Lumabas ka at magpahangin. Oh, Ginoong Jiang. Siya ang taong hinahanap ninyo. Hindi ka nagbibiro, di ba? Iyan si Liu Bo. Katrabaho sa logistics janitor. Naglilinis dito ng mahigit 20 taon na. Malapit na siyang magretiro. Sayang naman ang mga kamay mo para punasan ang makina. Napakalaking sayang. Ang birin ng Kung patuloy itong umiikot, lahat ng superconducting sample sa loob ay nasira na. Hive machine. Ginoong Liu, kayo. Paano nyo ito nalaman? Narinig ko. Hindi tama ang tunog ng makina habang umiikot. Medyo mahina. Katulad ng tao. Mukhang maayos naman. Pero sa loob may mga piraso na nakaluwag. Kaya hindi makapagbigay ng matibay na boses. Ang purple na enerhiya ay nakatago sa loob. Ang liwanag ay nakatago sa katawan. Hindi ito basta-bastang swerte ng ordinaryong tao. Ito ay ang kapalaran ng pundasyon ng bansa. Ang iyong kamay. Sa unang bahagi ng buhay, ginawa mo ang mga mahahalagang bagay para sa bansa. Sa huling bahagi naman, ginamit mo ito para magwalis at mag-alis ng alikabok. Mula sa ulap, bumaba ka sa putik. Hindi ito ang iyong kasalanan. Ito ay isang panghihinayang ng panahon. Juzen Mai. Di matitinag na pananalig, ang lupa ay matatag, ang tiwala ay matibay. Bahagi ng pagpapalabas, mahigpit na kalidad, 0272023. Inaasahang pagsilang 2023. 2 at mga kurso. Bot unang buwan. Ginoong Liu. Ikinalulungkot namin kayo. Binata, maaari ko bang itanong kung paano mo ako nakita? Tinitingnan ko ang tao. Hindi tinitingnan kung ano ang nagawa niya noon. At hindi rin tinitingnan kung ano ang magagawa niya sa hinaharap. Tinitingnan ko lang kung ando pa ba yung lakas niya. Yung lakas mo, logistics. Mas malakas pa ito kaysa sa lahat ng nakasuot ng puting coat dito sa building na ito. Sigurong si Ginoong Jiang ang tinutukoy dito. Pakiusap, pangalan po ninyo. Hindi ka nag-interview ng isang tao, kundi isang proseso, isang perpektong imitasyon ng tao na algorithm. Ang pagsusuri ni Ginoong Jiang ay napaka-espesyal. Maaari mo bang ipaliwanag ito ng mas detalyado? Gagawan kita ng isang hula, hindi tungkol sa iyong kinabukasan. Hindi naman talaga ito ang nakaraan mo. Basta yung mula 7 hanggang 8 kagabi lang. Kung ano ang ginawa mo mag-isa sa bahay. Ngumiti si Ginoong Jiang. Kagabi. Siyempre, nag-aayos ako para sa interview ngayon. Ng mga kaugnay na dokumento. Hindi nakaupo ka sa isang madilim na silid. Walang ilaw. May isang laptop sa harap mo. Walang anumang ekspresyon sa iyong mukha. Paulit-ulit mong pinapanood. Ang dokumentaryo tungkol sa mga batang hindi nakakapag-aral sa mga mahihirap na lugar. Hindi mo tinitingnan ang nilalaman. Natututo at ginagaya ka. Ang mga voluntaryong ina na bumisita sa video. Nang makita mong umiiyak ang bata, may bahagyang ekspresyon ng pag-aalala at pananabik sa mukha niya. Pause mo ang replay. Palakihin mo ang screen. Para kang nag-i-install ng emosyonal na module sa sarili mo. Ang galing mo. Ikaw ang unang tao na nakita kong nakakaunawa sa salamin. Ding natuklasan na ang host ay nag-trigger ng bagong task gamit ang keyword. Lugar ng paglalathala. Unang palapag ng Pambansang Museo ng Kasaysayan ng Baybayin. Walang magawa para sa buhay. Kailangan pa ring pumasok sa klase. Narinig ni Jiang Feng ang tunog ng espada. Ngunit ang hawakan at talukbong ng espada ay tila walang buhay. Parang pinagsama-sama ng puwersahan. Mga kaklase, tingnan. Ang espada ng General na Biaoki ng Dinastyang Han ay isang kayamanan na ipinamana ng tanyag na General ng Kanlurang Han. Ang ganap na pagkakabuo ng proseso ng pagyurak ay nagpapakita ng mataas na antas ng teknolohiya sa metalurhiya ng Dinastyang Han at isang perpektong pagsasakatawan ng matatag na espiritu.
Ganap na pagkakabuo. Nakakatawa ah. Hindi ako nagbibirong matanda. Nais ko lang ipahayag ang aking personal na opinyon. Wala ka bang nararamdaman? Ang talim at ang hawakan ng espada ay hindi mukhang galing sa iisang ina. Sinasalungat mo ang kasaysayan. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagsusuri? Hindi ko alam ang pagsusuri. Ngunit alam ko ang puso. Lalo na ang pusong hindi tapat. Si Professor Sun ay natamaan sa pinakapunto ng isang salita ni Jiang Feng. Biglang nagbago ang itsura niya. Ay, natatakot na. Mukhang totoong ang nasabi niya. Hokus-pokus lang. Bakit kayo nakatungo pa dyan? Yung taong ito nagkukunwaring espiritu. Nagsasagawa ng kaguluhan sa pampublikong kaayusan. Paalisin mo siya sa akin. Huwag po kayong maingay, guro. Boses niyo po ang lakas. Kaya po ba ng puso niyo? Magpahinga po kayo, guro. Huwag niyo pong papansinin ang ganitong tao. Isa po kayo sa mga nangungunang eksperto sa bronze sa bansa. Siguradong mas matalas ang paningin niya kaysa sa akin. Sabi mo nung nalantad ang espada. Isa bang espada lang ang nakita? Walang hawakan at kaluban. Para bang niloloko siya ni Jiang Feng. Walang katotohanan. Nung nalantad ang espada, buo ito. Dumaan ang bahagyang kirot sa tuktok ng temporal lobe ni Jiang Feng. Nagsimula na ang tunay na mata. Nakuha niya ang tiyak na sagot. Biglang nagbago ang kanyang presensya. Guro, nagsisinungaling ka, hindi ba? Ikaw ang pinakamagaling na eksperto sa bansa. Imposibleng hindi mo makita. Ngunit hindi mo masabi. Dahil ang tabak na ito ay ikaw mismo ang nagdala sa pagtuklas. Ito ang karangalan mo sa buong buhay mo. Kapag niyayakap mo na may mali ito, para mo nang tinatanggihan ang sarili mo. Nonsense ka, nagsisinungaling ka lang. Guro, sa panahon na ito, madalas ka bang ginigising sa gitna ng gabi? At hindi ka na makatulog muli? Palagi ka bang nakakaramdam ng paninikip ng dibdib? Hindi makahinga. Pumunta sa ospital para magpa-check up pero walang natagpo ang sakit. Sabi ng doktor, matanda na kayo. Sobrang nag-iisip. Ang bigat ng pressure na hindi masabi. Ay siyang dahilan kung bakit hindi kayo makatulog kamakailan. Tama ba ang sinasabi ko? Natapos ni Jiang Feng ang unang hexagram. Tumingin siya kay Professor Son na mukhang bumagsak na ang espiritu. Lumiko siya at umalis. Mahal na. Guro, sandali lang. May kailangan. Guro, ako. Kamakailan lang ay nakatagpo rin ako ng isang kakaibang bagay. Isang kakaibang bagay na may kaugnayan sa mga antigong bagay. May hinala ako. Baka ako ay nahawahan ng isang maruming bagay. Sabihin mo na, ano nang nangyari? Baka makatulong ako sa'yo. Guro, ako ay isang tagapag-ayos ng mga antigong bagay sa museo. Kalahating buwan na ang nakalipas. Tanggap namin ang isang bagong nahukay na antigong bagay. Isang tang-dynasty na lutuing palayok na may pintura. Ang trabaho ko ay ayusin ito ng maayos. Mula noong unang araw na nakipag-ugnayan ako sa palayok na iyon. Nangyari ang kakaibang bagay. Tuwing gabi, palagi akong nananaginip ng parehong panaginip. Sa panaginip, nakakulong ako sa isang madilim na silid. Wala akong makitang anuman. Patuloy itong umiiyak. Patuloy na sumisigaw ng ginaw at gutom. At pagkatapos, nagsimula na akong marinig ang iyak na iyon sa totoong buhay. Guro, talagang nalalapit na akong mabaliw. Noong una, ang iyak ay naririnig lamang sa repair room. Ngunit kalaunan, narinig ko na rin ito sa kwarto sa bahay. Tumingin ka sa sining na iyong pinangangasiwaan. Ngiti ng tang-dynasty. Diwa ng tang-dynasty. Umiti sa loob ng libu-libong taon. Ngunit ngayon ay may madilim na enerhiya. Malalim ang sama ng loob. Hindi nagmumula ang problema kay Taoying. Ito ay dahil sa bagay na nakatago sa base. Na mayroong hindi nararapat na bagay. Isang bagay na may matinding personal na pagnanasa bilang simbolo ng pag-ibig. Paano mo nalaman, guro? Sobrang sira ang base ng inihatid ang Supreme Taoying. Laman ay walang laman. Noong naghiwalay kami ng boyfriend ko. Nabahala ako. Dahil itinago ko ng lihim ang bracelet na regalo niya sa akin. Sa loob ng material na pang-repair. At itinago sa loob ng base. Iniisip ko, hayaan mong ang ating pag-ibig ay magpatuloy na parang mga relikya sa loob ng libu-libong taon. Ang tawag dito ay sariling kapahamakan. Hindi mo ba naiisip kung anong lugar ito? Pambansang museo ng kasaysayan. Ang mga bagay dito. Alin sa mga ito ang walang bigat ng kasaysayan? Ipinapasok mo ang iyong mga personal na damdamin dito. Ipinapasa mo ang iyong kapalaran. Ginamit ang libong taon na lupa ng pitch para durugin ang kamatayan. Malabo namang maganda ang feng shui niyan. Ito ay tinatawag na pagpasok ng pag-ibig sa lupa. Hindi na muling mabubuhay. Sa buhay mo, huwag mong sabihin ang tungkol sa tamang peach blossom. Wala nang masyadong masamang peach blossom. Ah, ganito pala yun. Guro, ano po ang dapat kong gawin? Mabilis, hanapin mo ang inyong lider at magpakatotoo ka. Humiling ng muling pagbubukas. Ikuha mo ang iyong sirang pulseras.
Kung hindi, maghanda ka ng makasama ang mga antigong bagay sa buong buhay mo. Mababawasan ba ako sa trabaho? Mas mabuti na ang mawala ng trabaho kaysa maging isang walang kapareha sa buong buhay. Sabihin mo na lang na habang nag-aayos ka, hindi sinasadyang nahulog ang iyong personal na gamit. Magpakita ka naman ng mas taos pusong saloobin. Pinakamataas na pwedeng mangyari ay parusa lang. Kapag may dalawang masama, piliin ang mas maliit ang masama. Naiintindihan mo ba? Salamat sa iyong payo, Ginoo. Aalis na ako para hanapin ang aming direktor. Ngiti ng pasasalamat. Medyo madali lang itong trabaho. Lahat ay problema sa puso. Ang passive skill ng empathy shield ni Jiang Feng ay mabilis na umaandar. Napilit na pinapawalang bisa ang presyon. Nang isip na dulot ng lugar sa harap niya. Tinitigan niya ang lumang anyo nito na may mga walang salang mata. At ang gintong maskara na tila nakangiti ngunit hindi. Sa isip niya, nagmumura siya. Ang bagay na ito ay hindi talaga isang patay na bagay. Kundi isang halimaw na unti-unting sumisipsip ng kasaysayan. Lahat ay sinasadyang hindi ito pansinin. Ang tagapaglibot na responsable sa lugar na ito ay nagsasalita ng malabo at mahirap intindihin. Ngunit nang siya ay dumaan sa maskara, parang sa kanyang kamalayan, hindi ito karapat-dapat na ipakilala. Diretso siyang lumampas dito. Ang kakaibang pakiramdam ng pagkalimot ay lalong nagpalala ng kanyang pagkabahala. May interesadong kaibigan dito. Guro, paano ka na parito? Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Kung mabuti o hindi, ibang usapan yan. Yung mga sinabi mo kanina ay medyo nakagising sa akin. Ito ang pinakakakaibang koleksyon na aking nahawakan. Lahat ng alaala na may kaugnayan dito. Lahat ay madaling makalimutan. Palaging nawawala ang mga tala ng research team nang walang dahilan. Kinabukasan, hindi na nila maalala kung ano ang na-research nila noong nakaraang araw. Kahit ako, kailangan kong tingnan ang mga materyales araw-araw. Para lang maaalala ang mga pangunahing impormasyon nito. Hindi kami masyadong nagtatangkang lumapit sa kanya. Palagi kaming nag-iisip na kapag tumingin kami sa kanya ng matagal, mawawala ng ulirat ang aming isipan. Dahil kakainin niya ang kasaysayan. O maaaring ang mismong materyal ay may mahina na radyaktibidad. Magaling ang sinabi mo, puno ng enerhiya ang aura. Radyaktibo. Nasubukan na ba ninyo? May datos ba kayo? May kaugnay na ulat ng pagsusuri. Ipakita mo, tignan ko. Sigurado ako. Isang suliranin na bumabagabag sa aming koponan sa loob ng ilang buwan. Kung talagang magkakaroon ng sagot. Kahit na ito'y tila kakaiba. Gusto ko ring malaman. Noong unang panahon, isang sinaunang shaman, sa isang seremonya ng espiritu ay nagkamali. Gusto niyang magpatawag ng Diyos. Ngunit ang napatawag niya ay isang bagay na hindi niya kayang labanan. Ang kanyang kaluluwa ay sinaktan ng isang hindi maipaliwanag na nilalang. Bago siya tuluyang lamunin, ginamit niya ang kanyang huling lakas upang likhain ang maskarang ito. Upang ipagsama ang kanyang nahawaang baliw na kaluluwa. Kasama ang isang bahagi ng nilalang na iyon, na nakatago sa loob nito. Sa sandaling matapos ang kanyang pagsasalita, narinig ni Jiang Feng ang tunog ng sistema sa kanyang isipan. Nalaman ang katotohanan ng ikatlong produkto. Natapos ang 3 misyon. Ngunit bago pa siya makapagpahinga, biglang nagbago ang sitwasyon. Hindi, tingnan mo yan. Diyos ko, tingnan niyo iyang maskara. Puso. Bughaw. 2 bughaw. Lugar ng bagong misyon, labas ng lungsod, hardin ng mga bulaklak. Layunin ay makumpleto ang 3 epektibong interpretasyon ng sagradong orakulo. Ibig sabihin, makakakuha na naman siya ng isang kasanayan sa esoterikong sining. Ang pagkuha ng sagradong orakulo ay isang masalimuot na larangan. Ang tamang interpretasyon, pawang tunay na kakayahan ang kailangan. Tingnan mo ng mabuti. Hindi ito tama. Bola-bola lang, ito ay magandang produkto. Kukunin ko ito sa halagang ito. Ang antas ng pagkabahala dito ay higit na mataas kaysa sa mga opisina sa Financial Street. Ito ang pinakamabunga na lupa para sa mga negosyong esoteriko. Nakasandal ako sa isang upuan ng kawayan. Tahimik na naghihintay para sa unang taong may kapalaran na dumating. Kuya, pakiusap magpasulat ng swerte. Magkano? Unang bayad, 50 pesos. Hindi nanloloko. Anong swerte? Swerte ba o swerte? Hiram ako ng malaking utang. Kakatapos ko lang bumili ng bagong pan-import na mga orchids para sa Pasko. 28,000 ang puhunan, lahat nakataya sa stall number siyam. Sa 2 araw na ito, sobrang pangingilabot ng kanang mata ko. Sobrang kinakabahan. Gusto lang magpa-fortune. Tingnan kung makakaligtas ang mga bulaklak na ito ngayong linggo. Makabenta ng maayos. Unang maghugas ng kamay bago humingi ng swerte, huwag hayaang madumhan ang kamay. Suwat.
Ikaw na ang bahala. Anong ibig sabihin ng water flooding dyan? Magkakaroon ng malaking baha. Sobrang delikado. Delikado dahil sa tubig na nag-uumapaw. Ang ibig sabihin nito ay isang bagay. Ang mga orchidyas mo ay mapapahamak. Ang pagbaha ay tiyak na magdadala ng pagkawasa. Ano bang kalokohan ito? Ang aking greenhouse sham ay ganap na nakasara at may smart na sistema. May mga patalim sa labas. Sa loob ay maayos at tuyo. 280,000 na totoong pera yan. Guro, wag mo akong takutin ng ganyan. May itatanong ako sa'yo. Yung sa itaas ng greenhouse mo, may naka-install bang sunod-sunod na automatic spray tube? Yun ay misting humidification system. Regular na pag-spray ng tubig sa orchidyas. Hindi galing sa langit ang baha. Nasa tubo sa ibabaw mo. Mainit ang ulo, kasali. At internal na rin, kasali. Ito ang tinatawag na di maiwasan. Hindi baha dahil sa ulan, kasali. Kundi dahil sa sira sa inyong tubo. Hindi ito makatwiran. Kakaayos lang natin noong nakaraang buwan. Ang maintenance noong nakaraang buwan ay pwedeng tumagal buong buhay. Ngayon, tatawagan ko na ang manggagawa sa iyong silid. Para dalhin niya ang hagdang. Para inspeksyonin ang pangunahing pressure valve ng spray system sa itaas. Sa valve lang titignan. Huwag nang alalahanin ang iba. Lauzhang. Tama na ang trabaho. Agad na magdala ng hagdang at umakyat sa tuktok ng stall number siyam. Suriin ang pangunahing balbula ng sistema ng penson. Huwag nang magpasakalat, titingnan kita, sige na. Boss, may sira ang takip ng pangunahing balbula. Isang malaking bitak na 20 kilometro ang haba. Kalawang na lahat sa loob. Nalalaglag na ang mga tornilyo. Pag hinawakan ko, yung buong balbula nanginginig. Mukhang malapit nang masira tong bagay na to. Patayin mo agad ang main switch para maputol ang tubig. Boss, ang galing ng pagkakapirma mo, parang may kababalaghan. Kung tama o mali ang pirma, hindi ko na kontrolado. Lahat ng ito ay resulta ng iyong sariling mga desisyon. Ako ay isang tagasalin lamang. Nagsasabi lamang ng mga nakasulat. Napakalaking utang na loob ng guro. Kung wala ka sa araw na ito, mawawasak na ako. Ang mga pautang na mataas ang interes ay pwedeng pilitin kaming magtalon sa ilog. Sige na, sige na. Kapag sira na ang valve, palitan mo agad. Huwag kang magtipid sa pera. Bumili ka sa legit na malaking pabrika. At sabay, magpasagawa ka ng pressure test sa buong opisyal na website. Huwag mag-iwan ng panganib. Yung mga komento, palaging mas lumalala habang napapasa. Hanggang makarating sa ikalimang tao, nagiging iba na ang kwento. Ang bersyon ay umunlad na sa isang buhay na Diyos. Kung bibilangin ko, ang tubo sa shed sham ay biglang naputok sa takot. Naupo ako sa silyang kawayan. Maliit na guro, humihingi ako ng tanda. Hindi mo na kailangang umupo. Mas mabuti na nakatayo ako. Para hindi ako ma-stress sa pag-upo. Ano bang sinusukat ang kapalaran sa pag-ibig? Hindi na kayang ipagpatuloy ang buhay na ito. Nagtatalo kami tungkol sa paghihiwalay. 6 na araw na akong lumipat sa bahay ng anak na babae. Gusto ko lang sanang itanong. Tungkol sa matandang ito. Sa buhay na ito, puro utang lang ba ang aking babayaran? Isara ang mga mata at magdasal. Nasa isip ko ang mga bagay na dapat mong itanong. Yung nag-aalangan. Kahulugan ng orakulo. 7 salita, tuyong kahoy ay muling namumukadkad. Ang simbolo ng orakulo ay walang kakaiba. Ngunit ang susi sa pagbabago ay nasa salitang iyon. Tungkol ito sa relasyon ninyong dalawa. Sa panlabas, mukhang tuyo na. Nawala na ang lahat ng dahon. Ngunit ang mga ugat sa ilalim ay hindi pa namatay. Ibig sabihin, basta't umabot ang tamang oras. Makakabuhay pa rin ang matandang puno ng bagong usbong. Yung init na kanina na parang gustong pumatay ay medyo humupa na. Yung matandang lalaki na nakatayo sa tabi, ay mahigpit na nakahawak sa kanyang mga kamay sa likod. Sa pinakababa ng pangalawang nakasabit ay may natitirang baga na hindi pa namatay. Susunod, may itatanong ako. Sagot niyo ng tapat. Ate, noong unang gabi na kayo lumipat, nagluto ba ang asawa mo ng isang lutuing malaking halaga? Inilagay niya sa ibabaw ng bedside table sa kwarto niyo. Napatigil ang matanda. Punong-puno ng gulat ang mata niya. Biglang tumayo ng diretso ang likod ng matandang lalaki sa tabi. Paano mo nalaman? Ang pinapainit mo ay gamot, di ba? Para sa pananakit ng kasukasuan. Ang tuhod mo ay nahihirapan tuwing umuulan. Mas nag-aalala siya tungkol dito kaysa sayo. Noong gabi na umalis ka, siya. Nagmamatigas at nagdurusa. Ayaw magpakita ng kahihiyan. Tumawag ka para bumalik ka. Nag-iisa buong magdamag. Pagkatapos ay nagpatuloy sa paggawa ng bago ngayong gabi. Ganito kaming nagpatuloy ng 6 na araw. Kahit natapos na ang balita, umiiyak na ang mata ni Aling. Diretsong itinuro ni Lolo ang mukha sa isang tabi. Kahit lieg ay namula na parang atay ng baboy. Nakasulat ng maliwanag sa pirma. Muling nagsisimula ang araw. Ang iyong asawa, ang pinakamahirap ay ang kanyang bibig. Ngunit ang mga gawain niya ay hindi nagkukulang kahit isang araw. Nakatungo ang tiyahin. Bumabagsak ang mga luha niya. Ikaw, matandang lalaki. Bakit ka nagluto ng gamot at nagiging tahimik?
Hindi ka ba umalis na? Nandito pa ako, nagpunta pa sa bahay ng anak na babae mo para dalhan ka ng gamot. Kailangan ko pa bang ipakita ang mukha ko? Mukha, mukha, mukha. Sige, makipag-isa ka sa mukha mo. Ganito na lang, nag-aaway na ang mag-asawa sa kalye. Ang boses nila ang taas. Ngunit ang mga salitang may pangsakit ay matagal nang natunaw. May sakit pa rin ang tuhod ko. Magpa-appointment sa regular na tertiary hospital. Sa ilalim ng paglubog ng araw. Magkakasamang maglalakad ang mag-asawa, dahan-dahan. May system prompt na epektibong solusyon. CJ, kulang na lang ang huling hakbang. Boss, pakiusap, magpasulat ng swerte. Kagyat na kailangan. Huwag mag-alala, sabihin mo lang ng dahan-dahan. Hapon 2:30. May isang malaking bid para sa 1,000,000 yuan na hardin. Matagal ko nang pinaghirapan ang proyektong ito ng 3 buwan. Nakuha ko na ang presyo hanggang sa pinakailalim. Pero ang kalaban ay isang lokal na kumpanya ng hardin na matagal nang nandyan. Matagal nang magkaibigan sila ng client sa isang inuman na magkaalyansa na sila. Kung kakayanin ko bang tanggalin ito ngayon? Alam na ang nakagawian, maghugas ng kamay. Pumikit, humawak. Ang malaking swerte ay nasa malaking taya. Sa 66 na taya, tiyak na pasok sa top 5. Ang malaking swerte ay nasa malaking taya. Hindi mapipigilan. Siguradong kakain mo ito ng buong buo. Ngunit may isang kondisyon. Anong kondisyon? Sa pagsasaalang-alang, ang pinakamalaking hadlang sa dashuang ay ang dalawang dulo ng mga kamay. Kung magdadalawang isip ka kahit isang segundo, ang kapalaran ay agad na mawawala. Kaya, bumalik ka ngayon at ihanda ang lahat ng mga materyales. Sa hapon, siguraduhin pumasok sa venue sa tamang oras. Kunin ang dapat kunin ng direkta. Ang kasiyahan sa mata ng lalaki sa sandaling ito ay tuluyang nag-apoy. Naging matindi. Master, naniniwala ako sayo. Itinulak ng lalaki ang 300 pisong salapi. Sa ibabaw ng mesa, nagpasya siyang tumakbo ng pabulusok. Paglabas niya sa payong, halos mabangga niya ang kariton na nagdadala ng puno ng pera. Nakapahinga ako sa bambuo na silya. Sinusundan ko ang likod ng puting kamiseta habang nagmamadali papunta sa gusali ng parke. 2:30 ng hapon. Panahon na para sa pagbubukas ng bid. Tumingin ako sa kabila ng maraming truck. Nakalock ang salamin na pinto ng gusali ng parke. Ito ay isang abiso. Tumingin ako mula sa malayo. May ngiti sa aking mga mata. Nakatanggap ng mensahe ang sistema na matagumpay na natapos ang 3 hiling na gawain. Ang sining ng pag-send na ito ay isang misteryong hindi madaling maunawaan. Ganap kong nakuha ito ng walang bayad. Naiintindihan ko na ito. Kumuha at umuwi na. Mga tito at tita, sasamahan ko kayo. Ang gamot na ito ay hindi pangkaraniwang gamot. Mga selula ng tumor sa maagang yugto ng high blood pressure at coronary heart disease. Isang pindot lang, linis na lahat. Hindi mo ito mabibili sa ibang lugar. Dinala ko ito diretsyo mula sa laboratorio sa Switzerland. Nano-targeting factor. Para sa espesyal na pag-aayos ng nasirang cell sa katawan. Sa botelya ay may 11 huling pulang butil. Pantay-pantay ang kulay, sobra na nga. May pangalan na nakasabit sa dibdib ng may-ari ng sanggol. Nakasulat dito ang mataas na antas ng nanomedicine researcher. Nanginginig na binuksan ang buttons ng loob na bulsa. Ginoo, talagang may mata kayo sa mga bagay-bagay. Ang isang bote na ito ay may 15 na piraso. Isang piraso sa isang araw. Kalahating buwan ang isang kurso. Kapag natapos nyo na, bumalik kayo sa akin. Pinapanatili mong nasa normal ang blood pressure mo. Para kang may hangin sa lakad. Sandali lang. Nung sumigaw ang drug dealer ng numerong 2,000 pesos. 2:07 ng hapon. 2:17 ng hapon. Nakatayo siya sa kanang timog kanluran ko. Sa posisyon na nasa labas ng oras at nasa loob ng direksyon. Nawala ng sigla ang lupa na nagbubunga ng ginto. Puno ang boteng ito ng mga basurang lupa. Lahat ay nakasalalay sa isang bibig. Nilinis ang tunay na ginto at pilak mula sa bulsa ng mga tao. Huwag munang umalis, Ginoo. Natira na lang ay isang singaw ng tubig pang industriya. Hindi ito makakapatay o makakapagligtas ng buhay. Ano itong bagay na ito? Sino ka ba? Dito ka nagkalat ng mga kasinungalingan. Ito ang pinakabago sa teknolohiyang nano. Pandaigdigang eksklusibong patent. Ano ang alam mo? Isang batang walang kwenta ang nanggugulo sa akin. Sino ka ba? Isa lang akong nagmamalasakit na mamamayan na dumadaan. 2,000 pesos para bumili ng isang bote ng harina na bola. Hindi lalampas sa 2 pesos ang gastos. 1,000% ang kita. Mas malaki pa kaysa sa kita ko sa panghula. Huwag kang umalis kung totoo ang gamot na ito. Subukan natin. Kapag nanalo ako, magbabayad ako sa iyo ng 10,000. Humingi ako ng tawad sa harap ng lahat. Anong testing, Ann? Ito ay isang quantum nanometer na reseta. Yung mga lumang makina sa ospital nyo, hindi makakadetect nito. Huwag nyo munang kunin ang gamot na ito, lolo. Kahit anong inumin nyo, wala namang masyadong epekto. Pero hindi pa rin ito magagamot ang sakit nyo. Totoo ba ang sinasabi mo? Kung ang reseta na ginawa ko ay hindi tugma sa resulta ng pagsusuri.
Babayaran kita ng 10 beses na halaga. Itong 500 yuan ay para bilhin ang gamot mo. Ang natitirang halaga ay para sa bayad sa pagsusuri. Dalhin mo ang gamot at pera at tumawid ka sa kalsada. Magpa-schedule sa departamento ng pagsusuri. Sabihin mo sa doktor na gumawa ng pagsusuri ng materyal ng pamilya. Kahit may paunang resulta ay okay na. Kunin ang resibo at bumalik ka agad. Paano kung totoo ang gamot ng tao? Bakit siya kinakabahan? Tingnan mo, nanginginig na ang mga binti ng asong iyon. Ay, bitawan mo ako. Sinasadya mo akong saktan. Kailangan kong tumawag ng pulis. Tumawag ka. Tutulungan kitang tumawag. ₱2.50 150 2.50 2.5 100 2.50 100. Ang mga sample na ipinadala para sa pagsusuri ay unang sinuri. Ang trigo ay bumubuo ng humigit kumulang 68% hanggang 72%. Walang natagpo ang anumang kilalang aktibong sangkap ng gamot. May mga sangkap na pangkulay at pampalasa. Walang sangkap na gamot. Ikaw na si Raulo. Hindi ba mainit ang suot na lab coat na yan? Ibigay mo ang 2,000 na kanina. Ibigay mo ito pabalik sa matandang ito. Nabili ko pa nga ng 2 bote noong nakaraang linggo. Aking 4,000. Suntukin mo siya, harangan mo siya. Huwag siyang papabayaan na makatakas. Mga kapulisan, may nagbebenta dito ng peke na gamot. Niloloko nila ang lahat. Kayo, dali, ayusin nyo na. Halos pareho lang sa inaasahan mo. Magmadali na tayo. Ang tagal maghintay. Dalhin mo na yung mga sirang gamit mo at umalis na agad. Sa katapusan ng buwan, magpapakasal na kami ni Xiaohui. Kailangan pang ayusin ang bahay. Ikaw ba ay manghula? Halika. Suriin mo nga ito para sa akin. Bata. 50 pesos ang bayad sa hula, 1 beses lang. Magbayad muna bago mag-usap. Magbayad muna bago mag-usap. 50 lang ang tama. Ipakita mo sa akin. Hindi ako tunay na ama nitong matandang ito. 2022 taon. Nakita mo ba? Sa sariling papel, nakasulat. Walang blood relation. Kaya siguro di ko pa nakikita ang nanay ko. Sigurado akong dinukot ako niya. Nahiwalay ako sa aking tunay na mga magulang ng higit sa 20 taon. Niloko pa ako na ang nanay ko ay umalis sa ibang bansa at hindi na bumalik. Yung matandang lalaki. Dinaanan ang ibang bata at pinalaki. Ngayon gusto na namang manatili sa aming bahay na kasal at hindi umalis. Kumakain at umiinom sa amin. Bakit ka pa nandyan? Kung may kaunting kahihiyan ka, dapat umalis ka na. Dalhin mo ang mga gulong mong basura at umalis ka na. 111. Si Tatay Xiaohui ay talagang hindi tao na nagbebenta ng tao. Huwag mo akong tawaging Xiaohui, hindi ka karapat-dapat. Bata, kalma ka lang. Kalma sa anong bagay. Pagkatapos mong makita, sabihin mo sa akin. Totoo bang tao siya na nagbebenta ng tao? O sinasabi mo na isa kang manloloko? Huwag magmadali. Dahan-dahan kitang ipapakita. Kailangan mong dahan-dahan tingnan ang iyong mukha. Para matulungan kitang tingnan. Kung ano ang nakatago sa bagay na ito na hindi mo alam. Kung gaano karaming bagay. Walang problema sa resulta ng pagsusuri. Petsa ng kapanganakan, 203 taon. Pangalan, petsa ng pagkakapanganak, petsa ng pangalan ng anak, kodigo ng anak, 203,911. Talagang hindi siya iyong tunay na ama. Narinig mo ba? Sinabi na ng manghula. Hindi ka aking ama. Mag-ulat ako sa pulis. Ang mga tao na nagbebenta ng tao ay may parusa. Ngunit huwag ka munang magmadaling mag-ulat. Dahil ang palad ng mga magulang mo ay tuluyan ng bumagsak 25 taon na ang nakalipas. Anong ibig mong sabihin? Napakasimple ng ibig kong sabihin. Sa physiognomy, ang bahagi mula kilay pataas hanggang hairline ay tinatawag na araw-buwan na sulok. Ito ang namamahala sa ugnayan mo sa mga magulang. Ang kulay ng bahaging ito sa iyo. Hindi ito normal na pagkawalang interes. Ito ay tuwirang pagkamatay mula sa ugat. Ang iyong tunay na mga magulang ay nawala. Hindi nagtagal matapos ang iyong unang buwan. Ang reaksyon ng matanda ay mas matindi kaysa kanina nang siya ay naakusahan. Ikaw ay may kapalaran ng pag-iisa. Mga kalalakihan at kababaihan ay nabawasan. Luma na ang mga linya. Walang asawa sa loob ng ilang dekada. At nakatakda ng walang sariling anak sa buhay na ito. Ikaw, isang binatang walang asawa at anak. Pero nag-alaga ka ng isang batang walang kaugnayang dugo sa iyo. Sa loob ng 25 taon. Bakit ako ang nakapulot? Sa tabi ng daan. Maaari kang mandaya sa iba. Maaari mo ring mandayaan ang anak mong pinalaki ng 25 taon. Ngunit hindi mo ako maluloko sa aking mga mata.
Ang ugnayan mo sa batang ito ay hindi. Isang mababaw na kapalaran na nakuha lang sa tabi ng daan. Nurtured mo siya ng 25 taon. Alam mo kung ano ang nangyari bago siya mag-isang buwan. Mas alam mo kaysa sa sinuman. Kung ikaw ay magsasalita patungkol sa nakuha sa tabi ng daan, maari kong tanggalin ang natitirang bagay sa iyong mukha. Lahat-lahat. Pero ang mga salitang iyon na lumabas sa bibig ko ay hindi kasing bigat kung galing sa iyo. Namatay ang mga magulang ni Xiaohui sa aksidente. Hindi na nakayanan ng kanyang ina sa ambulansya. Hindi nagtagal ay nawala rin ang tatay niya sa ospital. Si Xiaohui na lang ang nakaligtas. Iniligtas siya ng nanay niya sa kanyang mga braso. Ipinalit ang sariling buhay para sa iyo. Kilala mo ba ang tatay at nanay ko? Ang tatay mo ay kaibigan ko sa laban. Noong araw na nagka-aksidente, nasa ospital ka. Nakakita ka ng kaibigan sa ospital. Sa huli, pinangako niya ang huling utos habang buhay pa siya. Nakiusap siya na alagaan mo ang batang ito. Tingnan mo ang kanyang kamay. Ang mga kamay na ito ay nagtrabaho buong buhay. Hindi bababa sa 20 taon ng matinding pisikal na trabaho. Hindi ang kanyang kalungkutan ay dahil hindi siya makahanap ng asawa, kundi dahil pinili niyang mag-isa. Ayaw niyang saktan ang iyong tunay na ama, kaya't nanatili siyang walang kasintahan. Kumukuha siya ng isang kahon ng gatas sa harap ng paaralan para sa akin. Nahihiya ako kaya't hindi ko siya pinapunta. Iniwan niya ito sa guardhouse sa harap ng paaralan para ipasa. Sa taglamig, tumatayo siya sa construction site buong araw. Pagbalik, ang mga daliri niya ay pumutok dahil sa lamig. Nakita ko ito pero hindi ko siya tinanong. Yung jacket na iyon. Noong nag-aaral ako sa elementarya, suot na niya ito. Natawa pa ako noon. Hindi naman siya walang pambili ng bago. Lahat ng sentimong naipon niya ay ginastos para sa iyo. Natatakot akong malaman niya. Kung malaman niya, tiyak na masasaktan siya. Noong panahong iyon, 1 buwan pa lang siya. Wala siyang kaalam-alam. Mga alaala ng iyong tatay. Pagsasama ng mga sundalo. At saka, mga litrato ng iyong nanay. Nasa ilalim ng kama, sa berdeng kahon na iyon lahat. Walang nawala sa loob ng 25 taon. Dapat ka nang magmuni-muni. Tatay, nagkamali ako. Hindi ako tao. Huwag mong tuldok, huwag mong tuldok. Malamig sa lupa. Malamig sa lupa. Hindi ako galit sa tatay mo. Hindi ako kailanman nagagalit sa iyo. Sana malaman mo na ang dapat gawin sa hinaharap. Hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Balikan mo yung bakal na kahon. Tingnan mong mabuti yung mga bagay na itinago ng tatay mo sa loob ng 25 taon.